Amin kanina lang. Mag-asawa po kami. Agad-agad. Agad-agad. So, ayan po. Ang na-assign po sa amin ay makikita po natin sa Colossians chapter 3, verse 17 at chapters 23 to 24. So, ang sabi po dito sa chapter 17, at ano man ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Amen. Sabi naman po sa 23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. 24, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyo, pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Amen po? Amen. Actually, marami pong bagay na kapag inuna natin gawin, ay pagpapalain po tayo ng Diyos. But we believe po, through reading this verse, lalo na po sa Colossians 3, ang isa sa mga main na context po nito ay yung sa family. So that's why we wanted to emphasize yung sa family. Kasi po, dito po sa Colossians 3, verse 18, yung kasunod po nung ano man ang gagawin na sasabihin, ay gawin niyo lahat sa Panginoon. Sabi po dito, sa 18, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat yan ang inaangkop sa mga nakipag-isa sa Panginoon. 19, ito po yung sa mga lalaki naman, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. 20, mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat yan ang nakalulugod sa Panginoon. 21, mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak. Amen. At baka masiraan sila ng loob. 22, mga alipin, sa atin po, mga workers to, no? Wala na pong alipin ngayon. So yung mga nagtatrabaho, mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. May nakakakita man o wala. Maglingkod kayo hindi upang kalugdan lamang ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. So, ayan po, kung i-wrap up po natin yung sinasabi po sa Colossians 3:17 and 23 to 24. So, sinasabi lang po doon na ano man pong gagawin natin, ano man pong plano natin sa buhay, decision natin sa buhay, lagi po natin i-take consider palagi na kaya natin to ginagawa ay dahil sa ating Panginoon. And nakapaloob din po dun sa buong context na yon na ang una natin dapat na i-minister is ang ating pamilya. Ano po? Sabi nga po, una, laging sa lahat, siyempre ang ating Panginoon, sumunod ang ating pong pamilya, tapos kasunod na po dyan yung ating mga katrabaho, ang ating mga kaibigan, at lahat po ng bagay. So, sa lahat daw po ng aspect ng buhay natin, lagi nating gawin ang mga bagay na gagawin natin dahil sa pagmamahal sa Panginoon. At kapag daw po yun ang ating tinitingnan, ang Diyos ang ating tinitingnan, lahat ng bagay po ay babalik or madadagdag sa atin. Amen. At ito rin po, that's why we wanted to emphasize family. Ano po. Kasi po, kapag ang ganda ng pamilya, kapag maganda yung dynamics ng pamilya, nagtatranscend po yan sa iba't ibang parte ng buhay natin. Tama po ba? Ramdam niyo po ba yan? Pagka masaya sa pamilya, paglabas niyo sa work, kahit pagod sa work, parang you looking forward na makauwi kasi andun yung tahanan natin. Ano po. That's why God is commanding us sa mga asawa, sa mga anak, no? Na tayo po ay maglingkod tayo sa ating mga asawa, sa ating mga anak, yung mga anak sa magulang, na para ba tayong naglilingkod sa Diyos? Kahit po hindi po ka mahal-mahal, kahit hindi po ka lingkod-lingkod yung ating mga kapamilya. Kahit napapagod ka na. Kahit pagod na po. Hindi po tayo excited dyan kasi po lahat naman po, di ba, napapagod. For my part po as bilang lalaki, sabi to, mga lalaki, mahalin niyo ang iyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Tunay nga po na as Jesus loved the church, that's how women, tayong mga lalaki, ay ganoon din dapat natin mahalin yung ating mga asawang babae. Ano po. And isa po sa mga, I wanted to call this, kasi isa po sa mga naging success po sa amin is yung leadership ng lalaki doon sa family. I wanted to call doon sa mga kalalakihan to be the first in faith.
No, maging una ho tayo sa pananampalataya at pananalangin. Hindi po yan parang gawain po yan ng babae. Hindi po. Kuhain po natin yung pananampalataya, yung connection po natin sa Diyos. And that's how we will lead yung ating pamilya doon sa bagong lugar, doon sa mga mas magagandang bagay na ililid sa atin ng Panginoon. And ayun po, yung urge po sa church po kasi namin ngayon, we are inactive po namin ulit yung mga kalalakihan, ano po. Because we wanted to have a household, unang-una yung family, na mayroong connection yung mga kalalakihan sa Panginoon. Kasi po doon po, naniniwala po ako, doon po dumadaloy ang presensya at wisdom ng Diyos. Lalong-lalo na po sa mga lalaking malalim yung pananampalataya, kilala ang Panginoon, may malalim na relasyon, at mahilig, madalas manalangin. Mapanalangin, prayer. Ayun po. So, ayun po, to wrap up lang po, so lahat po ng ating gagawin, lahat po ng ating i-decide, lagi po natin gawin to para sa Panginoon. Hindi para sa tao, hindi para sa kung sino, hindi para sa leaders natin, kundi para sa nag-iisang leader, kundi ang Panginoon. At lahat ng bagay po ay susunod na. Salamat po.